Ate, nasaan na si nanay? Naaawang tiningnan ni Eloisa ang kanyang maliit na kapatid. Maglilimang taon pa lamang ito, ngunit makikita na sa humpak na pisngi nito ang gutom. 3 araw na sila naghihintay sa kanilang nanay na sinabing aalis lang damang daw ito at bibili ng pagkain sa lungsod. Noong pangalawang gabi na hindi nakabalik ang kanilang ina, ay meron pa silang pagkain sa kanilang kubo. Matigas na kanin na pinalambot niya sa tubig at niluto ulit. Nagtimpla din siya ng kape at inihalo ang kanin sa maliit na kape at iyon ang kinain nilang magkapatid. Wala na silang tatay. Ni hindi nga maalala ni Eloisa ang mukha ng kanilang tatay dahil napakabata pa niya mula nang iniwan sila dito. Ang nanay na lang niya ang bumuhay sa kanila sa pamamagitan ng paglalako ng paninang gulay sa lungsod. Ate, nasaan na si nanay? Muling tanong ni Francis. Hindi ko alam, Francis. Hindi pa siya bumabalik. Kailan siya babalik? May dala ba siyang pagkain? Oo, siguradong may dalang pagkain si nanay. Maghintay na lang tayo. Tao po! Tao po! Nagulat ang magkapatid sa tumatawag sa labas. Mabilis silang sumilip sa bintana at kaagad na tumungo sa kanilang nakabukas na pintuan. Sino po sila? Andyan pa mga magulang ninyo, mga bata? Gusto ko sanang makausap. Ako ang bago ninyong kapitbahay. Doon lang malapit sa malaking puno na akasya ako nakatira. Ay, Lolo, wala po si nanay dito. Hindi pa po siya bumabalik. Hindi pa bumabalik? Bakit? Saan ba siya nagpunta? Usisa ng matanda kay Eloisa. Biglang umiyak ang nakababatang kapatid ni Eloisa pagkarinig na pinag-uusapan nila ang kanilang ina. Tahan na, Francis. Tahan na. Babalik din si nanay. Tahan na. Ano? Ay, kawawa naman pala ninyo. Halina nga kayo, pumunta tayo sa aking kubo. Doon ay bibigyan ko kayo na makakain at mukhang gutom na nga kayo. Mabilis na kinarga ni Eloisa si Francis at nag-iingat na bumaba sa kawayang hagdan ng kanilang bahay. Sumunod siya sa matanda habang karga-karga si Francis. Doon po sa may malaking akasya ang bahay ninyo, Lolo? Bago lang po ba kayo sa bahay ninyo doon? Oo, kalilipat lang namin doon noong 1 linggo. Halika, bilisan mo ang lakad at makakain ni iyang kapatid mo. At ikaw din, mukhang talagang gutom na kayong dalawa. Medyo malayo ang tinutukoy na lugar ng matanda. Sa bagay, doon sila nakatira sa bukid na napakalayo sa lungsod at halos wala nga silang kapitbahay. Napansin ni Eloisa na iika-ikang maglakad ang matanda. Kuba na rin pala ito na ngayon din lang niya napansin. May dala itong malaking bayong na mabigat ang laman dahil medyo nahihirapan sa pagdala nito ang matanda. Mabigat po ang dala ninyo? Gusto niyo po ba ako na lang ang magbitbit ng bayong? Ay, hindi na. Naku, hindi na. Patuloy mo na lang nakargahin ang maliit mong kapatid. May dadaanan tayong maputik na parte. Diyan lang banda. Kaya mas maiging kargahin mo na lang ang kapatid mo. Naglakad pa sila ng kalahating oras nang matanaw na ni Eloisa ang isang maliit na kubo
sa tabi mismo ng isang malaking puno ng akasya. Sarado ang pintuan ng kubo at wala ding mga hayop o aso na alaga siyang nakikita. Mag-isa lang po ba kayo sa kubo ninyo, Lolo? Ay naku, hindi. May isa akong anak pero nasa sakahan pa. Mamaya, makikilala niyo rin siya. O siya, pumasok na kayo at maghahanda muna ako na makakain. Pumunta ang matanda sa banda kusina at kumuha ng tubig sa banga. Sumalok ito ng isang baso at ibinigay kay Eloisa. O ito, uminom muna kayong dalawa at paniguradong uhaw na kayo. Pagkatapos uminom, ay pinaupo sila ng matanda sa isang mahabang bangko na gawa sa kawayan, na nakadikit lang sa kawayan ding pader. Lumingali nga si Eloisa para pagmasdan ang maliit na kubo. Yari sa nipa at kawayan ng kubo. Mayroon itong pangalawang palapag na kung saan may nakita siyang mga banig na nakatiklop sa gilid kasama ng ilang pirasong unan. Doon yata ang tulugan nila. Sa baba naman ay may isang maliit na mesa na mayroong termos at baso. Meron ding iilang upuang mahabang silya na yari sa kawayan. Ano po ang kailangan ninyo kay nanay, lolo? Bakit po ninyo siya hinahanap? Wala. Mangingilala lang sana ako dahil kayo ang pinakamalapit kong kapitbahay. Ate, andito ba si nanay? Biglang tanong ni Francis kay Eloisa. Sa buong oras ng paglalakad nila, ay tahimik lamang si Francis na nakapulupot sa kanyang ate Eloisa. Ngayon na lamang ito muling nagsalita. Wala dito, Francis. Tugon ni Eloisa at yumuko at ibinilong ng mahina sa kapatid. Ngunit may magpapakain sa atin. Itong mabait na lolo. Kaya huwag kang umiyak at magpakabait ka. Tugon pa nito. Hindi na nga nagtagal at nakita na ni Eloisa ang matanda na papunta sa mesa na may dalang 2 pinggan. Inilatag nito ang pinggan at bumalik ulit sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong kaldero. Nilagyan ito ng kanin ang 2 pinggan at may kinuha ulit na isa na namang kaldero na may dala namang ulam. Hindi alam ni Eloisa kung ano ang tawag sa ulam. Ngunit karne ito. Kumakalam na ang sikmura niya at gutom na. O hayan, pumunta na kayo dito at kumain na. Tiyak na gutom na kayo. Mabilis na pumanhik sa upuang kawayan si Eloisa at Francis at gutom na nagsimula ng kumain. Matamang nakatitig lang naman ang matanda. Walang ka-ekspresyon ang mukha nito. Nakamasid lamang ito sa 2 bata na halatang gutom talaga. Nang matapos na silang kumain at uminom ng tubig, nakaramdam ng matinding pagod at antok si Eloisa. Nang tumingin ito sa kanyang kapatid, ay nagulat ito dahil nakatulog na pala si Francis sa upuang kawayan. Salamat po, Lolo. Itong si Francis nakatulog agad. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. Kung gusto mo, pwede ka ring mahiga dyan sa upuan. O kaya umakyat ka at maglatag ng banig. Dalhin mo na rin yan ang kapatid mo. Magugas lang ako sa kusina. Mabigat ang katawan dahil sa antok. Inakyat ni Eloisa ang pangalawang palapag at naglatag na nga ng banig. Maingat din niyang kinarga ang maliit na kapatid at inihiga. Pagdampi pa lang ng kanyang likod sa banig, ay agad na rin siyang nakatulog.
Gabi na nang magising si Eloisa. Kinapa nito ang kapatid at napagtantong mahimbing pa rin ang tulog nito. Nakiramdam si Eloisa sa kanyang kapaligiran. Wala siyang ibang naririnig kundi ang mga huni ng kuliglig at tunog ng mga dahon na hinahampas ng simoy ng hangin. Bahagya niyang iniangat ang kanyang ulo at sumilip sa may baba kung nasaan ang mesa at kusina. Walang tao. Lolo? Lolo? Lo? Katahimikan. Lolo? Nasaan po kayo? Bumangon si Eloisa at bumaba sa hagdan na kawayan. Nagulat siya dahil may mga nakita siya mga paa sa labas ng kubo. Ngunit wala siyang naririnig. Nagbibingi na ba siya? Tinapik-tapik pa niya ang kanyang tenga. Ngunit naririnig naman niya ang mga huni ng kuliglig. Ngunit boses ng mga tao, wala siyang naririnig. Base sa mga paa na nakikita niya sa labas, alam niyang marami ang mga tao sa labas. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. Noong nakatayo na siya sa bukan ng pinto, ay biglang lahat ng mga tao ay nagtinginan sa kanya. Nagulat siya at kinabahan. Hindi normal, naisip niya. Hindi rin nakangiti o kung ano man ang makikita sa mukha ng mga tao. Nakatingin lamang sa kanya ang mga ito. Nakamasid. Ano pong nangyayari? Biglang may lumapit na lalaki kay Eloisa at marahas nitong kinuha ang kanyang braso at hinatak siya palabas. Aray ko! Aray ko po! Aray! Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw ang kadugo ng pumaslang sa marami sa aming lahi. Ikaw ang magbabayad sa kasalanan ng inyong angkan. Napatigil si Eloisa sa pagpupumiglas sa mga narinig. Baliw ba ang mga taong to? Baliw ba silang lahat? Ngunit ano ba ang nangyayari? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi alam, walang alam. Balang araw, magiging isa ka rin sa kanila. Kaya mas mabuting wala pa kayong laban ay katlan na kayo ng buhay. Wag po! Wag po! Wala po kaming kasalanan. Ate? Ate? Si Francis iyon. Pupungas-pungas na lumabas sa may pintuan. Tumakbo ka, Francis! Tumakbo na! Tumakbo ka na! Takbo! Sigaw ni Eloisa. Ngunit alam niyang walang kahihinatnan kahit pa tumakbo ng mabilis ang kapatid nito. Napapaligiran sila ng mga baliw at pihadong mahuhuli din sila. Ate! Huwag mo akong hawakan! Ate! Bitawan niyo kapatid ko! Ngunit marasting hinablot ng isang lalaki ang kapatid niyang si Francis. Tinapon nito ang kapatid niya sa isang sulok at kung saan ay tumakbong papunta si Eloisa para proteksyonan ang kapatid niya. Hindi nila maintindihan ang mga nangyayari. Ang lolo daw niya ay isang arbolaryo na pumatay sa marami sa kanilang angkan. Tumakas ang kanilang ina noong namatay ang kanilang lolo. Nasundan sila at unang pinatay ang kanilang ama. Nakatakas ulit ang kanilang ina, ngunit nahanap din ito at nagbayad sa utang sa kanilang angkan. Ngayon, sila na lang ang natitira at kikitlan daw sila ng buhay. Hindi maintindihan ni Eloisa ang mga narinig. Sa murang isip niya ay wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng mga taong matatanda pa sa kanya. Nang biglang tumayo si Francis sa tabi niya. Nag-iba ito ng mukha.
Nang lilisik ang mga mata ng kapatid niya at nagimbal si Eloisa na makitang nag-aapoy ang mga palad ng kapatid niya. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang ilan sa mga ito ay nag-iba ng anyo at naging malaking ibon na lumilipad-lipad o kaya naman ay aso na nanggigigil sa magkapatid. Francis, anong ginagawa mo? Ngunit hindi siya narinig ng kapatid niya. Isang 5 taong gulang na bata, ngunit parang nag-iba na ito ng katauhan. Nagmistula itong isang taong galit at alam kung ano ang gagawin. Bumaling ito sa kanya. Lumayo ka sa akin, ate. Uubusin ko ang mga taong to. Wag! Wag mong gagawin yan, Francis! Isang lalaki ang biglang sumulpot at pumunta sa 2 bata. Ako si Leroy. Ako ang katulong ng inyong lolo at ama. Sumama kayo sa akin. Walang nangahas na makipaglaban. Kahit isa man sa mga taong gusto na sana silang patayin, ilang sandali lamang ang nakalilipas. Hinayaan sila nitong makaalis. Habang naglalakad paalis ng kubo, ay matamang tinitigan ni Eloisa ang mga tao. Hindi tao ang mga taong ito dahil iba ang kanilang itsura. Lahat ng mga mata nila ay nagbabaga at matigas ang mga mukha na nakatitig sa kanila. Ngunit, hinayaan lamang sila nitong umalis kasama ang lalaking si Leroy. Noong nasa loob na sila ng kakahuyan, may sinambit na orasyon si Leroy. At kung may anong isinaboy sa kanilang magkapatid, gamit ang palad nito. Ito na ang huling naalala ni Eloisa. Abangan niyo po ang part 2